Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Makalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Parang natok pa. Medyo kulang sa tulog lang. At narito ang headlines na ating balita ngayong araw ng Lunes at 31 ng Pebrero. Wala ka reaksyon. 24 pa lang. At narito ang headlines na ating mga balita. Presyo ng petroleum products may pagtataas muli bukas. 70 centavos ang taas sa gasolina at 40 centavos naman sa diesel. Singil sa kuryente tataas sa buwan ng Marso. Feed-in tariff allowance inaprubahan ng ERC. Yan ang malungkot sa mga misis. Kinalampag ng pagtaas ng optional fuel surcharge. Inihirit na ipagpaliban muna. Akusasyon ni dating President Duterte na patungong diktador na si Pangulong Bongbong Marcos tinablas sa Kamara at Senado. Iba't ibang eskwelahan, lalo mga Catholic schools, nagdeklara na school holiday bukas sa paggunita ng ika-39th EDSA People Power Revolution Anniversary. Election surveys bantay sarado ng COMELEC. Task Force Respeto binuo. Bay sa mayor ng Maguindanao del Sur, inambus habang nasa medical mission, pero siya po ay nakaligtas. 2.1 billion pesos na illegal cigarettes na nasa kote sa iba't ibang lugar sinimulang wasakin ng BIR. Kaso naman ng pagmamaltrato at pagbuhos ng kumukulong tubig sa isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, tinututukan ngayon ng mga taga-OWA. Grabe. Alas 4 kontra mosquito. Campaign inulunsad ng DOH sa mga LGU para labanan ang dengue. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, bad news mga kuya sa ating mga drivers. Dahil muling tataas ang presyo ng petroleum products bukas. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ayon kay Assistant Director Rodela Romero, madadagdagan ng 70 centavos ang kada litro ng gasolina, 20 centavos kada litro ng kerosene at 40 centavos naman sa diesel. Sinasabi nila na bunso daw ito ng posibleng supply disruption sa international market, kabilang na ang pag-atake ng Ukraine sa Russia pumping station. Gayon din ang panukala ng G7 na higpitan ang oil price cap sa Russia upang maobliga ito na makipag-negosasyon sa Ukraine para naman sa isang peace agreement.
Samantala, asahan na ang pagtaas ng singil sa kuryente sa Marso. Ito ay dahil inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang mataas na rate para sa tinatawag na Feed-in Tariff Allowance o FIT-all. Ginawa ng ERC ang hakbang sa harap ng pagnipis ng pondo ng FIT-all sanhi ng mababang halaga sa wholesale electricity spot market. Ang FIT-all ay isang bayarin na sinisingil sa on-grid electricity consumers para sa promosyon ng renewable energy sa bansa. Sa oras na bumagsak ang halaga ng kuryente sa spot market o WESM, nababawasan ng pondo para sa FIT-all at kailangan na ma-recover ito sa pamamagitan ng pag-increase ng electricity bills. Kinalampag naman ng CAAP. Ano bang CAAP, Mr. Reysibayan? Civil Aviation Authority of the Philippines. Dapat umano ipagpaliban muna ito, Wina, ang plano nga pagtaas ng oil ng optional fuel surcharge. Ayon kay Congresswoman Bernadette Herrera, dapat maging sensitibo ang CAAP sa apela ng mga airline companies at publiko na ipagpaliban muna ang anumang increase. Sinabi pa ng kongresista na wrong timing ang pagtaas ng fuel surcharge dahil sa buwan ng Pebrero at Mayo, ang peak months para sa pagbibiyay lalo sa mga local travel dahil maganda ang panahon. Panukala pa nito na kung hindi mapipigilan ang increase sa fuel surcharge, ipatupad ito ng CAAP sa Hunyo sa pagsisimula ng tag-ulan. Sa pagtaya ay tataas ang pamasahe sa mga eroplano simula sa buwan ng Marso dahil sa patutupad na increase sa fuel surcharge. Samantala, sinimulan ng ibenta ng lokal na pamahalaan ng San Juan City ang nabili nitong NFA rice sa ilalim ng food security emergency. Unang-una ang lungsod sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na nakakuha at nakapag-distribute ng murang bigas sa halagang 33 pesos per kilo. Pero sa halip na tingian, per sako ang bentahan ng LGU sa halagang 1,650 pesos kada 50 kilos. At batay sa listahan ng City Hall, lahat ng paunang 1,000 na sako mula sa NFA ay pinakyaw ng mga naghakot ng per sako ng NFA rice. Ayon kay Mayor Francis Zamora, handa naman silang magbenta ng tingi kung ito ang magiging hirit ng mga taga San Juan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na huhulihin ng otoridad ang mga mananamantala sa bentahan ng NFA rice. Samantala, tinabla naman ni Senate President Chis Escudero ang akusasyon ni dating Pangulong Digong Duterte na patungo na sa diktadurya ang administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, katulad daw ng ginawa ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayon kay Escudero, napaka-inconsistent sa mga naunang pahayag ni Duterte na si Paulo Marcos ay isang mahinang klase ng leader o kaya isang weakling. Anya, kabaliktaran ito at walang katotohanan. Sinabi pa ng Senate President na mahigit isang dekada na niyang kilala ang Pangulong Marcos at mahigit isang taon na niyang nakatrabaho kahit wala umanong batayan ang aligasyon ng dating Pangulong Digong na maaaring maging diktador ang Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, walang indikasyon na mauuwi sa pagiging diktador si Pangulong Bongbong Marcos at magdedeklara ng martial law para manatili sa pwesto. Reaksyon ito ni Representative Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur, kasabay ng pagpapalutang ng naturang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa indignation rally sa Cebu. Ayon kay Adjong, nasa midterm o nangangalahati na ang termino ng Administrasyong Marcos Jr. at walang indikasyon na maabuso ang Pangulo sa kapangyarihan
kapangyarihan. Giit ni Adjong na hindi pinapatulan ni Pangulong Marcos ang mga paninira sa kanya sa mga rally hanggang sa murahin sila at pagbantaan na ipahuhukay sa libingan ang kanyang yumaong ama. Maging anya sa pagpapatawag ng special session para makonvene ang Senado bilang impeachment court ay hindi ginagawa ni Pangulong Marcos. Narito si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Kanyang administrasyon, wala pong indikasyon na nagsasabing, hindi nga ho siya vindictive eh. In fact, hindi ho siya vindictive kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos kung ano-ano ipagsasabihin sa yumao mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ho siyang ginawa. Samantala, tinawag naman ni Representative Paulo Ortega V ng La Union si dating Pangulong Duterte na father of fake news. Kaugnay pa rin sa panibagong banat nito laban sa Pangulo. Ano? Father of fake Fake news. Ayaw ni Digong ng ganyan. The order is dead or alive. Samantala, malabo, katang isip at wala sa personal sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang maging diktador o gawing diktadurya ang pamahala sa bansa. Ito ang pahayag naman ni dating DILG Secretary Benhar Abalos sa pagiging diktador ng Pangulong Marcos na pinalulutang ni dating Pangulong Digong Duterte. Sa flag raising ceremony sa Quezon City Hall, pinasaringan pa ni Abalos ang dating Pangulong Duterte dahil kahit pagbungura daw ay hindi magawa ito ng Pangulong Marcos. Narito si dating Secretary Benhar Abalos. Isip lang yan, katang isip yan. Alam mo, unang-una, hindi ganun ang ating Pangulo. Nakita mo naman, hindi nga nagmumura yung tao, hindi nga nagagalit. No? Pangalawa, we have enough laws to safeguard that. At pangatlo, maski yung direksyon ng presidente mismo, anong diktadorya? Wala nga eh. Maski anong sabihin mo, andyan lang siya, nakafocus lang siya doon sa trabaho niya, lalo na sa ating ekonomiya, at iba pang mga governance na ginagawa niya. Ako na nasasabi, katang isip lang. Sa sinagawang rally sa Cebu noong Sabado, sinabi ng dating Pangulong Duterte na maaaring hindi nabitawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pwesto matapos ang kanyang termino sa 2028 at maaari daw magdeklara ng martial law. Kumpiyansa naman ng militar na profesional ang hanay sa kabila ng panibagong panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay dahil muling kinalampag ng dating presidente ang AFP at PNP na umaksyon para hindi umano humantong sa diktadorya ang Marcos Jr. administration. Sa panayam ng DZRH kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, sinabi nitong hindi sisirain ng militar ang tiwala ng publiko batay na rin sa mga lumitaw sa survey. Nakataon umano ang atensyon ng AFP sa pagkasasaatas sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos na siguruhing maayos at mapayapa ang 2025 elections. Narito ang pahayag ni Colonel Francel Padilla. Tiwala po kami na ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas is professional po. We are a professional organization. Through the years, pinakita po natin yan. Kung makita nyo po sa mga latest surveys that came out, continuous po na na-maintain po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang tiwala ng publiko. So napagpakita po namin ang aming professionalism and that we are a united organization. Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. Mga Catholic school sa Metro Manila nagdeklara ng school holiday bilang paggunita sa EDSA People Power Anniversary bukas. Election survey binabantayan naman ngayon ng COMELEC. Vice Mayor ng Maguindanao del Sur binaril habang nasa medical mission pero siya ay nakaligtas. 2.1 billion pesos na halaga ng illegal cigarettes na nasa kote.
Sinimula ng wasakin ng BIR. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya. Alas 4:25. Ang balitang ito ay RH Break Time. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Pero bago ang ating mga balita, nasa ating linya si Father Jerome Ceciliano, ang EDSA Shrine Rector. Alamin nga natin kung ano ang mga aktibidades sa bukas sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Father Jerome Ceciliano, Father Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Good afternoon po sa inyong dalawa, saka sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Father Jerome, bukas po ay 30th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ano po ang mga programa na gaganapin po bukas sa EDSA Shrine, Father Sir? Well, bukas po, ang gagawin po namin ay mga misa na lang. Kasi po yung ibang mga gawain ay inumpisahan po namin i-accomplish noong February 21, noong February 22, February 23, saka ngayon pong gabi, meron po kaming barrio fiesta dito. Inaanyayahan namin yung iba na pumunta po dito para pagsaluhan po natin yung mga yandang pagkain. This is actually parang pagsasadula ulit nung nangyari noong People Power, na kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng pagkain, nagdadala ng kung ano mga goodies sa mga andi dito noon. So ito naman din ang parang i-relieve namin. Bukas, puro na mga misa ang gagawin po dito sa EDSA Shrine. Wala pong mga speeches, mga pagtatalumpati, ibang programa, Father? Well, ito po kasi ngayon ang dapat natin bigyan ng distinction, kapag pinag-usapan natin yung commemoration ng People Power, palagay ko ando doon yung mga speeches, ando doon po yung mga rally, pero ang pinagdiriwang naman natin dito, yung spiritual component ng People Power. Anong ibig sabihin po nun? Naniniwala po noon si Cardinal Jaime Sin na yung People Power na yon ay nagtagumpay dahil na rin merong intervention galing po sa mahal na Birhen. So ngayon pong piyesta ng EDSA Shrine, yan po naman ang sentro ng aming pagdiriwang, yung faith aspect, faith component, hindi po yung politika. Ayun. So dun sa White Plains, Father, may mga alam po ba kung meron pong programa doon bukod sa misa na gaganapin sa EDSA Shrine? Ang alam ko po doon sa EDSA Monument sa may White Plains, meron siguro mga pagkilos, mga pagtitipon. Nabalitaan ko po ang civil society, ang ilang grupo ng mga pare ay magpupunta doon, mag-aalay yata ng bulaklak o di kaya magkakaroon ng mga programa. So yun po ang aking nabalitaan. Ayun, pero sa EDSA Shrine, misa na lang po ang gagawin. Opo, kasi nga po gusto natin dito na bigyan nga ng focus at saka emphasis yung faith component ng People Power. Anong oras po yung misa sa EDSA Shrine, Father Ceciliano, sir? Meron po kaming 5 misa. Ang una pong misa ay 7 a.m. Yung pangalawa po ay 10 a.m. Dadaluhan po ito ng ilang official at kawani ng Human Rights Commission. And then yung 12:15, meron din pong 4 p.m. And then yung 6 p.m. yung po ang tinatawag nating concelebrated high mass. Pamumunuan po yan ni Bishop Pabilio. Dati po siyang Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila at ngayon ay kasalukuyang obispo ng Taytay sa Palawan. So ano po ang tampok ng ating misa bukas sa Father Ceciliano, sir? Well, usual na misa po ito. Usual na misa po. Wala po namang ibang mangyayari dito. Wala pong fanfare, wala pong magic, wala pong circus. Misa lang po ito. Pero syempre ang mga misa naman ay dumedepende din sa mensahe ng homilist. So hindi ko po alam kung ano magiging mensahe ating
abutihin ng obispo. Pero palagay ko naman dahil nga EDSA People Power Commemoration at saka yung faith component nito, ay baka naman pagdudugtungin niya, ibibigay sa atin yung ugnayan ng dalawang party na ito. Wala bang panawagan o panalangin na Father Ceciliano, sir, na magkaisa po tayo, iwasan ang siraan, lalo't nalalapit po ang eleksyon? Well, ganun po talaga ang ating layunin dito. Kaya nga po kagabi, nung nagbisa naman si Cardinal Joe Advincula, ay pinamunuan niya rin yung pagdarasal sa mahal na Birhen at in-entrust yung ating bansa at ang mga Pilipino sa pamamatnubay at gabay ng mahal na Birhen. So very very significant yun kasi binanggit po ninyo yung kaguluhan ngayon dahil may eleksyon, merong siraan. Palagay ko baka meron na nga nagpapatayan eh. So mahalaga lamang na yung pong ating bansa at ang kapwa nating Pilipino ay idasal natin sa mahal na Birhen. Kaya tawag namin dito kagabi, entrustment of the nation and the Filipino people, the Our Lady of Peace. Ayan, Father, maiba lang ho ako, kasi kasabay po nitong ating pagdiriwang ng anniversary ng EDSA People Power Revolution, ito naman hong balita tungkol po sa Santo Papa. Kung meron lamang ho kayong update at ano rin ho yung reaction ninyo tungkol po sa kalagayan ng ang Santo Papa po. Alam ninyo sa update ng gagaling po yan sa Vatican. And I am very sure na kayo po mismo bilang isang media platform ay nakakatanggap o di kayo nakakabasa ng mga update na nagagaling sa Vatican. I'd like to caution the Filipinos, hindi po tayo basta-basta lang dapat nagbibigay ng kung anong prognosis, hindi naman po tayo eksperto. Huwag tayo magpapahayag ng kung ano-anong mga impormasyon na hindi po nagagaling sa Vatican. I want to advise the public that if ever there is a medical bulletin about the Pope, magagaling po yung sa Vatican. At tayo po dito ay dapat maging responsable na ibalita o di kaya pakinggan lang po natin kung ano yung mga nanggagaling doon sa Vatican. Regular naman po sila nagpapalabas. Father Jerome Ceciliano, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo. Mga kaibigan, ang EDSA Shrine Rector, Father Jerome Ceciliano. So, linawin natin, wala pong mga rally dyan sa EDSA Shrine mismo. Misa lamang daw po idaraos dyan at kung meron mga rally, maaring dun kinadarna. Alam mo yung kinadarna? Yung EDSA People Power Monument dun sa kanto ng EDSA at White Plains. Ayan. At sa kaugnay na balita, nagkansela ng pasok ang iba't ibang mga paralan sa bansa bukas, lalong-lalo ang mga Catholic schools para makiisa sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ito sa kabila ng anunsyo ng Malacanang na ang February 25 ay isang special working day. Kabilang sa mga nagdeklara ng walang pasok ang lahat ng campus ay ang De La Salle University, University of Santo Tomas, UST Angelicum College, Adamson University, Apostolic Vicariate of Calapan Parochial School, Saint Benilde Manila, Benilde Antipolo, Benilde Senior High School, Colegio de San Juan de Letran, Congregation of Immaculate Cordis Mariae, Philippine Schools Network at halos 50 pang mga paaralan. Para sa De La Salle, Philippines, kailangan daw palagan ng mga Pilipino ang lahat ng mano'y tangka na burahin ang makasaysayang pangyayari noong February 1986 kung saan napatalsik noon ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Malacanang at ang kanyang pamilya.
Tinitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Presidential Communications Office na tamang impormasyon ang makarating sa publiko. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni bagong PCO Secretary J. Ruiz na malinaw ang marching order ng Pangulo na sikaping hindi maligaw sa katotohanan ang mga tao sa dami ng kumakalat ngayong disinformation. Nais rin anya ng Presidente na malaman ng mga Pilipino ang mga programa ng gobyerno. Kabilang narito ang may kinalaman sa edukasyon at kalusugan, pabahay at iba pa. Narito ang pahayag ni PCO Secretary J. Ruiz. Unang order po ng ating Pangulo ay dapat yung mensahe ng gobyerno ay malaman ng taong bayan. Lalong-lalo na yung mga kinakailangan nilang malaman, tulad ng mga libreng scholarships, tulad ng mga may mga sakit na nangangailangan ng tulong, saan pupunta. Kailangan nilang malaman yun. The goal is always clear, precise, informative, and educational information. Kaugnay nito ay umapela si Ruiz sa media na tulungan sila sa pagpapakalat ng mga tamang impormasyon at iparating sa mga Pilipino ang mga ginagawa ng pamahalaan. Yung pala si Secretary J. Ruiz. Ayan, siya pala yun. Iba iniisip kong J. Ruiz. Akala ko yung mas bata. Yung iba nga daw lakay, ay hindi ba yan yung estasyon? Anyway, congratulations sa Apulacay, Secretary J. Ruiz. Yan ay anak din ng Ilocos Norte yan. Good luck. Pero bago ang report ni Let Narciso mula sa Malacanang, standby Milky, standby Raymond mula sa Senado at Kamara, standby Angel. Bati mo natin itong mga kulang-kulang. Baka magalit sa atin. Wag naman lakay. Pero pinanganak ng February, matatalino, magagaling, ha? Magaganda pa. Ayan. Katulad nito, birthday girl, Senator Risa Ontiveros, ma'am. Happy birthday! Birthday po. Ano pala kayo, ma'am? February 24 pala kayo? Happy birthday, Senator Risa Ontiveros. Sa lahat ng mga senador, baka hindi nyo alam, batiin nyo yung Senator Risa. At happy birthday din kay Noble General Moises Pagaduan. Uy, Noble Sir, ha? Binabati ka ng mga Shriners, ha? At si Kuyang General Alex Guo. Ayan. Alex, binabati ka ng mga mista at brethren sa PMA Sandigan 82. At mga kuyang sa Cosmos Masonic Lodge. Happy birthday din kay Kuyang Leem Malabanan at kay Colonel Llewellyn Louis Binasoy. At happy birthday pa kay Engineer Ronel Tan, ang direktor ng DPWH Region 1. Binabati nung kanyang dating girlfriend sa Quezon na gobernador. Ayan. Governor Angelina Jolie Helen Tan. Wow. Binabati ng doktora, ha? Ayan. At batin din natin happy birthday si Chupaeng Rafael Garcia. Hi Paeng, happy birthday. Binabati na ng Mika ni Carl at Marco. Happy birthday din kay Kuyang Jaime Olivares Jr. Binabati ng mga brethren sa TM Kalam Masonic Lodge. At ganoon din kay Rodelito Fuentes. At binabati rin natin si Consel Sani Natanawan at Mayor Sani Colliantes ng Tanawan, Batangas. Okay, maraming salamat Konsehal Sani sa suman, ha? Ayan natin mo yung suman, ha? Oo nga lakay. Ayan, sa kanya galing yan. Konsehal Sani Natanawan. At Rodel Cantos at Robert Robles at Kuyang Aman Tosino. Eto na ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Mga Duterte, gusto na bumalik sa kapangyarihan kaya sinisiraan ang Marcos administration. Alamin natin detalye mula kay RS14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Jackie, giniit ng Malacanang na walang gagawin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matuloy man o hindi ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng palasyo sa akusasyon ng kampo ni Duterte na sinasadya ng administrasyon na ma-impeach ang vice-presidente para hindi makatakbo sa 2028 presidential election.
Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa umpisa pa lang ay malinaw ang pahayag ni Pangulong Marcos na kontra siya sa impeachment. Nangyari anya ang pag-impeach ng Kamara kay VP Sara dahil sa separation of powers. Sabi ni Castro, anuman ang pagtingin dito ng mga Duterte, opinyon na nila iyon. Dagdag ng opisyal, gustong bumalik sa pangyarihan ng mga Duterte, kaya sinisiraan si Pangulong Marcos at kanyang administrasyon. Narito si Attorney Castro. Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time. Medyo iba ata yan, oo. Ayan, wrong mistake. Yung Ayan. isa pa. Yung isa pa. Take 2. Take 2. Sige, mamaya na lang. Okay, Let? Okay. Ayan, lakay ang naging pahayag kanina ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. So si Let Narciso para sa DZRH. So, nanumpa na si Secretary J. Ruiz, Miss Let. Oo, lakay, kanina. At kasabay niyang nanumpa itong si Attorney Castro bilang PCO Undersecretary naman. Yusek si Attorney Castro. Hindi tayo familiar kay Attorney alam natin si J. Ruiz, dating reporter ng ABS-CBN, di ba? Si Attorney Castro, anong background? Saan siya galing? Oo. Reporter din ba siya dati? Trial lawyer siya at nagbibigay ng libreng payong legal sa publiko. Ano siya? Naging kolumnista at radio broadcaster din. Naging broadcaster. Ano istasyon? DWXL. Mukhang doon siya. DZXL. Ayan. Radio Mindanao Network. Ayan. Okay. Ayan. Nandyan si Secretary Cesar kanina. Ha? Anong statement ni Secretary Cesar? Ipinakilala lang lakay. Pinakilala lang. Walang parting words, Miss Let. Tinatanong namin kung anong next para sa kanya, abangan daw. Ayan, saan siya lilipat? Ayun, hindi niya sinagot lakay kung saan siya. Surprise na lang daw. Ayan, kasi may nagsasabi baka daw bumalik kay Isko. O kaya dito sa Manila Broadcasting Company. So, yan ang abangan natin. Lakay. Kung saan talaga. Maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo, Lakay at Jackie. Mula sa Malacanang, dumako naman tayo sa kamera. Pangulong Bongbong Marcos, wag nang kaladkarin sa pagpapatawag pa ng special session para lang masimulan ng Senado ang pag-convene bilang impeachment court. Ang detalye magmumula kay RH12, Milky Ragonan. Miss Milky. Jackie at Lakay, makapagko-convene ang Senado bilang impeachment court na hindi na kailangan pang magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos sa aksyon to ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong. Matapos sabihin ni Senate President Chis Escudero, dapat magpatawag ang Pangulo ng special session para masimulan na ang impeachment trial lalo't nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Ayon kay Adjong, malinaw ang posisyon ni Pangulong Marcos na hindi siya may kialam sa trabaho ng Kongreso. Sakaling magpatawag naman ng special session ng Pangulo, sinabi ni Adjong, baka ipakahulugan ng kanyang mga kritiko na minamadali at inuutusan ng Senado para simulan na ang impeachment laban sa Vice Presidente. Narito si Representative Sia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang Presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing the senator judges at baka sabihin naman nila ito'y political move. So, ang position ko dyan is we should not allow the direct participation of the President. It is the sole mandate of Congress, meaning both houses of Congress, to approach the case of an impeachment process.
Una rito na nawagan ng Makabayan Bloc kay Pangulong Marcos na magpatawag na ng special session. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi dapat maghintay sa kahilingan ng Senate President o House Speaker dahil ginigate na ng mamayan ang accountability. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara. Dumako tayo sa Senado. Digital Nomad Visa dapat ialok ng Pilipinas para sa mga dayuhang turista. Ano yung Digital Nomad Visa, Raymond? Ngayon ko lang yata narinig ito. Anong ibig sabihin nito? Anong klaseng visa ito? Ayan. Kahit sinong turista hindi nakakailangan ng visa. Aris number 28. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Imidong Kaki ni Senador Joel Villanueva ang pagbibigay ng Digital Nomad Visa upang lalo pang mapalakas ang turismo ng bansa. Kasunod ito ng inihain niyang Senate Bill number 2991 matapos bumisita sa mga tourism area sa bansa, partikular na sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Ang Digital Nomad Visa ay ibibigay sa mga dayuhan na may trabaho sa ibang bansa ngunit gustong manatili sa Pilipinas ng mas matagal. Batay sa panukala ni Villanueva, 1 taon ang Nomad Visa na maaring ma-renew ng 1 pang taon. Kailangan lang makasunod ang mga digital nomad sa mga requirement ng batas. Totoo itong may trabaho at sapat na kita sa ibang bansa, may health insurance, walang criminal record mula sa bansang kanyang pinagmulan at hindi maaring magtrabaho sa mga lokal na kumpanya. Batay sa pag-aaral ng World Economic Forum noong 2023, pang-7 ang Pilipinas sa mga bansang interesado ang mga digital nomad na manatili ng mas matagal. Ito ay dahil sa ating magagandang beaches at kabundukan at maayos na pamumuhay sa mga lungsod. Ang panawagan ni Villanueva kay bagong Transportation Secretary Vince Dizon, ayusin ang mga pasilidad sa mga tourism destination area gaya ng Sayak Airport sa isla ng Siargao. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, AFP Cyber Command iniimbestigahan ang umano'y data breach sa Navy at Army. Ang detalye ibabalita ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Merong ganyan? Iniimbestigahan na lakay ng Armed Forces of the Philippines itong sinasabing panibagong data breach sa emails naman ito ng Philippine Navy at Philippine Army. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Commander ng AFP Cyber Command na si Colonel Joey Fontiveros na kaya nilang ma-detect kung totoo ngang may nakapasok sa kanilang sistema. Pero sa ngayon, wala naman naapektuhang function sa AFP sa kabila ng idinidang hacking ng grupong Philippine Exodus Security. Batay sa salaysay ng local hackers na ito, ilang confidential document, internal memo at summary of information ang anilay kanilang nahalukay sa nabanggit na major services. Bagay na ipinapakita natin ngayon sa RHTV. Nagbabala pa itong hacker na ito na ilalabas ang ibang sensitibong impormasyon. Oras na i-deny ng militar itong naturang data breach. Siya iwalay namang mensahe sa DZRH News. Tiniyak ni Navy spokesperson Captain John Percialcos na naglatag na ng mga kubo para matiyak ang integridad ng kanilang sistema habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dumistansya naman si Army spokesman Colonel Louis de Maala dahil patuloy pa mo nang binabalidate ang nabanggit na ulat. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Yes, Alakay. May na-compromise ba na mga classified information sa Philippine Navy at Army? Yan ang kiniklaim lakay nitong grupong itong Philippine Exodus Security. Ang warning pa nila o i-deny ng AFP itong data breach ay ilalabas pa nila yung ilang mga barahan nila na mas sensitibo pang informasyon. Kasi yung iba, ipinaskill nila sa kanilang Facebook page. So iba dyan lakay parang kung tawagin ay mayroong summary of information. Ito yung mga informasyon ng ilang sundalo. Yung iba naman, internal memo sa pagitan ng Department of National Defense at Army personnel. Yung mga bagay na yan ay kanilang sinasabing nahack nila o na-access nila sa emails ng Navy at Army. Aba, security breach yan, Edniel. Ayan. Lakay, ito nga binamagit ng Cyber Command ng AFP, ongoing yung kanilang validation. Pero so far, kung function ng pag-uusapan ay wala namang naapektuhan, tuloy at smooth pa itong operasyon ng Navy, Army at kanilang mga emails lakay. Okay, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo lakay at Jackie. Maraming salamat Edniel Parosa.
Standby Noche Kaka, si Standby Val Gonzales. At sa ating balitang showbiz, si Standby Lisa Josa Cruzat. Ay, Lisa. Josa Dadagdagan mo na naman ng pangalan lakay eh. Oras, Miss Jackie O. 4 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Kita niya itong balita, sandali lamang. Batiin mo natin si Colonel Michael Iraula ng Philippine Air Force at happy birthday pa kay Kuyang Engineer Matias Malenab ng DPWH Region 2 at si Kuyang Daniel Tanwangko at si Sandigan Bayan Justice Henner Gito. Mabilis na pagpapatapon sa mga arestong dayuhang Pogo workers. Priority round ng Bureau of Immigration. Ang tagal. Noche Kakas, please kami. Noche. Lakay at Miss Jackie, nangako ang Bureau of Immigration sa mabilis na proseso ng pagpapatapon ng mga foreign national na sangkot sa illegal na operasyon tulad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kasunod ito sa na-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kabuuang pagbabawal ng POGO. Binigyang diin ni BI Commissioner Joel Biado ang mabilis na pagtanggal sa mga individual na pangunahing prioridad ng ahensya ang deportation. Ayon kay Biado, mas malaki ang gagastusin ng pamalaan sa pananatili ng mga nakadetained na foreigner kung hindi agad ito maipadeport. Diyan pa ni Biado, ang mga pamamaraan ng deportasyon ay kinakailangan ng 3 mahalagang dokumento tulad ng valid passport, NBI clearance at outbound ticket. Nakipag-ugnayan na ang BI Deportation and Implementation Unit sa National Bureau of Investigation para sa mabilis na pag-i-issue ng clearance sa loob ng isang araw. Nitong Enero, matagumpay na napadeport ang isang grupo ng mga deportee sa kanilang sariling bansa sa loob lamang ng 2 linggo. Arit sa 27, at sikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, alas 4 kontra mosquito, inulinsad ng Department of Health sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ang detalye magmumula kay RH5, Val Gonzales. Val? Isang malawakang kampanya laban sa mga lamok na nagtaglay ng dengue virus ang inilunsad ngayon ng Department of Health dito sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Pinangunahan ni Health Secretary Ted Herbosa at Mayor Joy Belmonte ang paglulunsad ng alas 4 kontra mosquito dito sa barangay na isa sa mayroong pinakamataas na kaso ng dengue dito sa lungsod ng Quezon. Ang alas 4 kontra mosquito ay pinagsama-samang pagkilos ng mga mamamayan upang linisin ang kapaligiran at wasakin ang mga lugar na maring pamugaran ng mga lamok. Ayon kay Secretary Herbosa, ang kampanyang ito ay isang mahalagang hakbang upang mapababa ang kaso ng dengue sa bansa. Ang mga mamamayan aniya ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran at pagpigil sa pagkalat ng mga lamok. Batay sa record ng DOH, umaabot na sa mahigit 43,000 ang dengue cases na naitatala sa buong bansa. At ang pinakamarami dito ay dito sa National Capital Region, sinundan ng Calabar Zone at Region 3 na mayroong mahigit 7 kaso. Dito sa Quezon City kung saan unang diniklara ang dengue outbreak ay mayroon ng 2,800 mahigit na tinatama ng dengue habang 11 na rito ang namamatay. Mula rito sa Barangay Batasan Hills dito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, umarangkada ngayong araw, 5 araw na pagwasak sa multibillion piso halaga ng illegal na sigarilyo na nasamsam sa magkakahiwalang operasyon ng BIR. Pinanguna ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pagsira sa mga sigarilyo sa isang destruction hub sa Poraca, Pampanga. Sinabi ni Lumagi na bagay ito ng patuloy na kampanya ng BIR laban sa illegal na kalakalan. Layo nito na pigilin ang pagkalugi sa buwis, protektahan ang malihitimong negosyo at tiyakin ang kalusugan ng publiko mula sa delikadong produkto na hindi dumaan sa regulasyon ng gobyerno.
Ligtas na ang Vice Mayor ng Datopiang Maguindanao del Sur matapos ang nangyaring pamamaril kaninang tanghali. Sa statement ng Datopiang LGU, nakasaad na ligtas na sa kapahamakan ng opisyal at kasalukuyang nagpapagaling. Nasa pulpa sa video ang pagbaril kay Vice Mayor Omar Samama habang nasa entablado at nagsasalita sa harap ng mga residente ng barangay Magaslong. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Swerte ni Mayor, ha? Vice, ayan. Pero lakay, kitang-kita dun sa video, tinamaan siya dun sa may bandang tiyan. Asa yung video natin? Wala pa tayong video? Meron kanina. Oo. At kitang-kita dun eh. Ayan, lakay. Ayun, oh. Oo, lakay. Wow. Saan ang tama niya? Sa may bandang tiyan eh. Bandang tiyan, oh. Nag-i-spit, as in, tumilapon siya. Ayan, oo nga, lakay. napa-atras siya, ha? Aba, malakas yung tama, ano, ha? Ayan, pero ligtas siya, safe. Aba, antindi naman ang lupit. At sa balitang showbiz, Miss Jackie O. Liza Soberano nag-ala sous chef, celebrity guest sa digital cooking series na Stop and Snack. Ang detalye magmumula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa. Jackie at lakay nag-ala sous chef ang aktres na si Liza Soberano matapos itong maging celebrity guest sa bagong digital cooking series ng Korean-American actor at singer na si Eric Nam na Stop and Snack. Proud na ipinakita ni Liza sa kanyang Instagram story ang pagiging celebrity sous chef kasama ang food content creator na si Susie Vidal, pati na rin ang executive chef na si Dookie Hong. Sa caption sa story, sinabi ni Liza na hindi siya makapaniwala na naging sous chef siya for a day ni Eric Nam. Sa kanilang episode sa naturang series na mapapanood sa YouTube, makikitang nagluto sila ng dish na kung tawagin ay dosirak, isang traditional Korean lunchbox na ang laman ay kanin, karne, gulay at ilang side dishes. Makikita si Liza na busy-busy sa paghiwa ng spam at pag-serve ng kanilang niluto. Target kasi ng episode na ipagkaloob ang naturang dish sa 50 American high school football players. Para sa Break Time Showbiz, ito si Rosa Cruzata nag-uula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi siya nagluto ng adobo? Hindi lang kay Korean daw kasi. Korean. Maraming salamat, Josa ng Showbiz. Miss Josa Cruzata. Oy, binabati natin si Kuyang Attorney Orlando D. Kumusta ka, Kuyang? At ang susunod na kongresista ng Muntinlupa, Congressman Byong Garing. Abay, iba talaga ang malakas, ano, ha? Sinisiraan ng mga kalaban, ha? Parang si Governor Daniel Fernando, kulelat daw sa survey. Sabi nung tunay na kulelat. Election talaga, Miss Jackie. Tatanungin dyan, lakay. Anong survey yan? Legit ba yan? At yan ang kaba natin palatuntunan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resho. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri. At ang favorite ng Chinese Embassy, Miss K. Karen Oyong. Bye-bye! This time check is brought to you by AC.